Naisugod ang nanay ko sa malayong pagamutan ng dahil sa sobrang dami niyang tsuktsak. At habang ginagamot siya doon ay wala siyang kamalay-malay na yung anak niya ay pinaglalamayan na. Tawagin na lang daw natin siyang Fiona at lumaki silang dalawa ng kanyang kapatid nang wala silang kinikilalang ama. At habang lumalaki sila ay kitang-kita ni Fiona kung paano nahirapan ang mama nila para matustusan ang kanilang pag-aaral dahil madalas silang kulang sa pera. Ang naging racket ng nanay nila ay ang pagpapataya ng weteng dahil kailangan silang matustusan ng nanay nila habang sila ay inaalagaan. Naaalala pa ni Fiona nang inutusan siya ng kanyang mama na humingi ng sustento sa papa nila at yung kapatid niyang bunso ang inutusan niya dahil ayaw niyang makausap ang papa nila. Hindi naman galit si Fiona sa tatay nila kundi nagtatampo lang dahil parang kinalimutan na silang magkapatid. 2 taon lang ang tanda ni Fiona sa kapatid niya kaya nung panahon na siya ay nasa high school na ay high school na rin ang kapatid niya kaya talagang nahirapan ang kanilang mama. At sa kakahanap ng nanay ni Fiona ng lalaking makakatuwang niya sa kanilang buhay ay sobrang daming lalaking dumaan sa buhay niya at nagkaroon siya ng panibagong 3 anak. Nakita naman daw ni Fiona kung ano ang kagustuhan ng nanay niya na meron lang talaga siyang makatuwang pero ang ending ay wala ring nangyari dahil lalo lang naging magulo ang kanilang buhay. At ang pinakahuling nakarelasyon ng mama nila ay ang lalaki na tawagin na lang daw nating Del at nagkaroon ng 2 anak dito ang mama ni Fiona. At ang unang pagkakakilala niya kay Del ay parang mabait naman dahil wala namang pinakitang masama sa kanila pero bukod tangi yung kapatid ni Fiona ang hindi makasundo ni Del. Sadyang may pagkamaldita daw ang kapatid ni Fiona at madalas na kapag inuutusan siya ni Del ay nagdadabog o minsan ay hindi sumusunod. Pero kilala naman ni Fiona ang kanyang kapatid kaya alam niya na kaya ganun ang pakikitungo ng kapatid niya kay Del dahil meron din siyang mga nagagawang hindi tama. Hanggang sa dumating ang panahon na si Fiona ay nagkaroon na ng asawa at mga anak kaya humiwalay na siya sa tinitirhan ng kanyang pamilya. Umalis din ang mama nila nung panahon na yon dahil kailangan nitong magtrabaho sa malayo kaya si Del ang naiwanan sa pangangalaga ng mga kapatid niya. At alam naman ni Fiona na matagal niyang gustong humiwalay ng mama niya kay Del dahil madalas din naman silang pinagbubuhatan ng kamay. At madalas ding wala si Del sa bahay nila dahil nangingisda naman ito sa malayong lugar kaya ang kapatid ni Fiona ang nangangalaga sa iba pa nilang kapatid na maliliit pa. May anak na rin si Fiona noong mga panahon na yon na isang 2 taong gulang na bata kaya hindi niya rin maobliga ang kanyang sarili na alagaan ng iba niya pang kapatid. Ilang taon na ring wala sa piling nila ang nanay ni Fiona nang dahil sa pagtatrabaho at nagkaroon na rin ng asawa ang kapatid niya. Madalas silang kinakapos sa pera, mabuti na lang may trabaho ang asawa ng kapatid niya kaya sila ang tumutustos sa pangangailangan ng iba pa nilang kapatid hanggang sa nagkasakit ang isa sa mga anak ni Del kaya nagdesisyon sila na pauwiin na ang kanilang mama dahil balak na rin ang kapatid niya na umalis sa bahay nila. August 23, 2019 nang umuwi ang kanilang mama at natatandaan pa ni Fiona na kumain sila sa labas at sobrang dami nilang mga pictures. At ito na pala ang mga larawan na habang buhay na lang na nasa alaala dahil kung alam lang ni Fiona na ito na ang huli ay sinamahan niya sana ang mama niya hanggang sa maumay siyang magpa-picture. August 28 dito na nangyari ang hindi makakalimutang pangyayari ni Fiona sa kanyang buhay. Dahil nakita niyang humahangos ang kanyang kapitbahay habang tumatakbo papunta sa kanya at ang sabi ay may babae daw na natsuktsak sa bahay nila. Dali-dali naman tumakbo si Fiona para makarating agad siya sa bahay ng mama niya pero hindi niya na naabutan dahil naisugod na daw ito sa malayong pagamutan. Gusto sana sumunod ni Fiona sa ospital pero wala siyang dalang pera noong mga panahon na yon kaya wala siyang magagamit para ipamasahe. Kaya tumuloy pa rin si Fiona sa paglalakad papunta sa bahay ng mama niya at ang sabi sa kanya ng kanyang mga kapitbahay ay meron pa daw isang babae na wala ng buhay sa loob ng bahay ng mama niya. Kaya napaisip si Fiona kung sino ba ang babaeng tinutukoy ng mga kapitbahay niya dahil wala naman ibang babaeng nakatira dun sa bahay nila kundi ang mama niya lang at ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Kaya agad-agad na tumakbo si Fiona papasok sa loob ng bahay nila at dito niya na nakita ang kanyang kapatid na wala ng damit at nakadapa. Sa sobrang pagkagulat ni Fiona ay nagawa niya pang hilahin ang kanyang kapatid at sinubukan niya itong gisingin dahil ang nasa isip niya ay nananaginip lang sila. Ilang minuto din nagtagal si Fiona na gisingin ang kanyang kapatid pero wala naman nangyari hanggang sa inilabas siya ng kanilang mga kapitbahay at itinago sa ibang bahay. Dahil ang sabi ng mga kapitbahay ni Fiona sa kanya ay itinago siya dahil baka balikan siya ng mga gumawa nun sa kapatid niya at sa mama niya. At ang pinaghihinalaan nila na gumawa nito sa kanyang mama at sa kapatid niya ay walang iba kundi ang huli nitong kinakasama na si Del. Sobrang sakit po sa dibdib na kahit gusto ko siyang buhayin at dalhin sa ospital ay wala naman akong magawa dahil sobrang nanlalambot po ang aking katawan. Sobrang galit po ang naramdaman ko noong mga panahon na yon. Sobrang tagal bago pa ako nakabawi. Sa lahat ng kilos ko at galaw ay palagi po akong umiiyak dahil lagi ko silang nakikita at naaalala. Sobrang nagigilty po ako noong mga panahon na yon dahil ang sabi ko sa sarili ko kung nandun lang
lang sana ako na ipagtanggol ko sana sila. Napakatinding sakit man ang naramdaman ko noon pero wala na po ako nararamdamang galit sa gumawa nun sa kapatid ko ngayon. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At para malinaw po ang ating kwento, ang mama ni Fiona po ay nakasurvive. At meron din siya sa aking sinend na link ng Soko. Siguro na balita tong pangyayari na to. Kaya tatanungin ko muna si sender kung pwede ko bang ilagay yung link sa ilalim ng comment section. At ang pinaka-concern ng ating letter sender sa kanyang istorya ay baka daw isipin ng kapatid niya na hindi siya mahal ng kanyang ate dahil wala siya nung mga pangyayaring yon. Parang may parte kasi kay sender na sinisisi niya yung sarili niya dahil ang iniisip niya kung nandun siya baka hindi nangyari yun sa kapatid niya. Pero para kasi sa akin kung ako yung kapatid mo, mas pipiliin ko pa na wala ka na lang doon dahil baka madamay ka pa. Imaginein mo na lang kung nandun ka nung araw na yon, paano na yung mama mo ngayon at yung iba mo pang kapatid, sino na lang yung titingin sa kanila? Sobrang sakit man ng paraan kung paano kinuha sa inyo yung kapatid mo, hindi mo kasalanan yon. Wag mo sisihin yung sarili mo na wala ka nung mga panahon na yon. At para makatulong kahit papano sa pag-move on mo, wag mo na masyadong isipin yung mga malulungkot na pangyayari, isipin mo na lang yung mga masasayang araw na magkasama kayo ng kapatid mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!